Magandang araw sa inyong lahat. Ako po ay nagagalak na makasama kayo sa ating pag-aaral at panalangin sa araw na ito. Tayo ay nagtitipon-tipon upang makinig, matuto at higit sa lahat, manalangin. Ang ating tema para sa araw na ito ay napakahalaga at puno ng pag-asa. Makapangyarihang panalangin para sa pagpapagaling at pagsasanggalang mula sa lahat ng kasamaan. Alam nating lahat na ang buhay ay puno ng mga pagsubok at hamon. Minsan, ang mga sakit at mga pagsubok sa ating kalusugan ay tila napakabigat. Sa mga pagkakataong ito, ang ating pananampalataya at panalangin ay nagiging ating sandata. Ang panalangin ay hindi lamang isang paraan ng pakikipag-usap sa Diyos. Ito rin ay isang paraan ng paghingi ng tulong at paggabay, lalo na sa mga oras ng pangangailangan. Sa ating paglalakbay kasama ang Diyos, mahalaga ang pagkakaroon ng bukas na puso. Ang ating mga iniisip at nararamdaman ay may malaking epekto sa ating kalagayan. Kaya naman, hinihimok ko kayong maging tapat sa inyong mga damdamin habang tayo ay nananalangin. Sa mga oras ng pagdududa o sakit, huwag kalimutang ipahayag ang inyong mga hinaing sa Panginoon. Siya ay nakikinig at handang umaksyon sa ating mga panalangin. Bilang ating simula, nais kong himukin kayong magkomento sa ibaba. Ipaabot ang inyong mga intensyon sa panalangin o mga karanasan na nais ninyong ibahagi. Ang inyong mga kwento ay maaaring magbigay ng inspirasyon sa iba at maging daan upang tayo ay sama-samang lumago sa ating pananampalataya. Huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel upang patuloy tayong makasama sa mga susunod na aralin at panalangin. Sa bawat video, layunin nating palaganapin ang pag-ibig at liwanag ng Diyos sa ating mga buhay. Ngayon, balikan natin ang ating tema. Ang pagpapagaling at paglaya mula sa kasamaan ay hindi lamang pisikal na kalagayan. Ito rin ay tungkol sa ating mga emosyonal at espiritual na kalagayan. Minsan, ang mga pasakit na ating dinaranas ay hindi lamang sa ating katawan, kundi pati na rin sa ating isipan at kaluluwa. Sa mga ganitong pagkakataon, ang ating panalangin ay nagiging daan upang tayo ay makahanap ng kapayapaan at kaginhawaan. Mahalaga ring malaman na ang ating panalangin ay may kapangyarihan. Ang mga talata sa Biblia ay nag-uudyok sa atin na maniwala sa kapangyarihan ng Diyos na nagmamahal at nagliligtas. Sa mga panahon ng kagipitan, tandaan natin ang mga pangako ng Diyos. Siya ay tapat at hindi kailanman nagkukulang sa kanyang mga anak. Sa pamamagitan ng ating pananampalataya, tayo ay nagiging kasangkapan ng kanyang biyaya at pag-ibig. Ngunit, paano nga ba tayo magsisimula sa ating panalangin para sa pagpapagaling at paglaya? Una, magbigay tayo ng puwang sa ating mga puso upang matanggap ang Diyos. Maglaan tayo ng oras upang magdasal ng taimtim, mag-isip at magmuni-muni. Taglayin natin ang tiwala sa Kanya na sa Kanyang mga kamay, ang lahat ng ating mga suliranin at sakit ay kayang pagalingin. Tayo ay magkasama sa panalangin na ito na may puso na punong-puno ng pag-asa. Tayo ay manalangin ng may pananampalataya dahil alam natin na ang Diyos ay sumasagot sa ating mga panalangin. Huwag kalimutang ipahayag ang inyong mga intensyon at pangarap. Sa bawat salita na ating binibigkas, nawa ay maging isang daan ito sa ating pagpapagaling at paglaya mula sa lahat ng kasamaan. Kaya't ihandog natin ang ating mga puso sa Diyos sa panalangin. Maging instrumento tayo ng Kanyang pagmamahal at liwanag sa mundo. Patuloy tayong magdasal, magtiwala at lumakad kasama Siya. Tayo ay nagkakaisa sa ating panalangin at pananampalataya. At alam kong sa ating sama-samang pagsisikap, tayo ay makakaranas ng Kanyang mga biyaya. Magsimula na tayo at sama-sama tayong lumapit sa Panginoon.
Ang Salmo 91 ay isa sa mga pinakamakapangyarihang talata sa Biblia na nagbibigay ng katiyakan, ng proteksyon at kapayapaan mula sa Diyos. Sa mga oras ng pagdurusa, sakit at kawalang katiyakan, ang mga salita ng salmong ito ay nagsisilbing kanlungan para sa mga nananampalataya. Sa ating panalangin, napakahalaga ang pagkilala at pagtitiwala sa mga pangako ng Diyos na ibinabahagi sa talatang ito. Ang mga salin ng Salmo 91 ay puno ng mga pangako tungkol sa kanyang proteksyon laban sa mga panganib at kasamaan na bumabalot sa ating paligid. Kapag tayo ay nananalangin, dapat tayong maging puno ng pananampalataya na ang Diyos ay tunay na naririto upang umagapay sa atin. Sa gitna ng ating mga takot at sakit, ang Diyos bilang ating kanlungan at kalasag ay nagpapalakas ng ating loob at nagdadala ng kapayapaan. Ang mga talata na naglalarawan ng kanyang mga pakpak bilang ating kanlungan ay nagbibigay ng imahe ng kanyang pag-ibig at pag-aalaga. Sa bawat pagdulog natin sa Kanya sa panalangin, tayo ay tinatanggap sa Kanyang mga bisig na nagbibigay ng ginhawa sa ating mga sugat, maging ito man ay pisikal, emosyonal o espiritual. Ang pagtitiwala sa Diyos ay hindi lamang nakabatay sa ating mga salita, kundi sa ating mga gawa. Sa bawat pagkakataon na tayo ay nananalangin para sa pagpapagaling at pag-aalis ng kasamaan, kailangan nating ipakita ang ating pananampalataya sa Kanya. Ang Salmo 91 ay nagsasaad na ang mga nagtitiwala sa Kanya ay hindi matatakot sa mga panganib na maaaring sumalubong sa kanila. Ang ating mga panalangin na puno ng pag-asa at tiwala ay nagiging daan upang makamit ang mga himalang inaasahan natin. Sa ating mga panalangin, dapat tayong maging tapat sa ating mga damdamin at isuko ang lahat ng ating mga pasanin sa Kanya na nag-aalok ng Kanyang lakas at kapayapaan. Sa ating pagninilay sa Salmo 91, mahalagang isaalang-alang ang ating responsibilidad bilang mga anak ng Diyos na ipahayag ang ating pananampalataya sa Kanya. Ang pananampalataya ay hindi lamang isang simpleng paniniwala. Ito ay isang aktibong pagsasagawa ng ating tiwala sa Diyos sa kabila ng mga pagsubok na ating kinakaharap. Kapag tayo ay nananalangin para sa iba, tayo rin ay nagiging instrumento ng Kanyang pagpapagaling at kapayapaan. Ang ating mga panalangin ay may kapangyarihan at sa pamamagitan ng ating pagtitiwala sa Kanya, tayo ay nagiging mga daluyan ng Kanyang biyaya. Mahalaga ring tandaan na ang panalangin ay hindi lamang para sa ating sariling kapakanan, kundi para din sa kapakanan ng iba. Ang Salmo 91 ay nagbibigay ng inspirasyon upang tayo ay maging mga tagapamagitan para sa mga nangangailangan ng tulong at pagpapagaling. Sa bawat pagkakataon na tayo ay lumalapit sa Diyos sa panalangin, hinahamon tayong maging mas mapagbigay at mas mapagmalasakit. Ang ating mga panalangin para sa iba ay nagiging kapangyarihan ng Diyos na kumikilos sa kanilang buhay, nagdadala ng pag-asa at pagbabago. Sa pagninilay sa ating mga panalangin, dapat tayong maging handaring makinig sa Kanyang mga sagot. Minsan, ang mga sagot sa ating mga panalangin ay hindi agad-agad na dumarating, ngunit ang ating pagtitiwala sa Kanya ay dapat manatili. Sa kabila ng mga pagsubok, ang Diyos ay palaging nariyan, handang makinig at kumilos sa tamang panahon. Ang ating pananampalataya ay nagiging pundasyon ng ating pag-asa at sa pamamagitan ng ating mga panalangin, tayo ay lumalapit sa Kanya ng may tiwala at pagkilala sa Kanyang lalim ng pag-ibig. Sa bawat pagkakataon na tayo ay bumabalik sa Salmo 91, naway patuloy tayong mapalakas sa ating pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Ang Kanyang mga pangako ay tapat at hindi nagbabago. Sa ating mga panalangin para sa pagpapagaling at pag-aalis ng kasamaan,
Naway maramdaman natin ang kanyang presensya na nagbibigay ng kapayapaan at lakas. Ang makapangyarihang panalangin ay hindi lamang isang simpleng pag-uusap sa Diyos. Ito ay isang pagkakataon upang maranasan ang kanyang kapangyarihan at pag-ibig sa ating buhay. Sa ating pagninilay-nilay sa Salmo 23, ating matutunghayan ang mga makapangyarihang mensahe ng paggabay at pagpapagaling na nagmumula sa ating Panginoon. Ang talatang ito ay nagbibigay ng malinaw na larawan ng Diyos bilang ating pastol na nagmamalasakit at nag-aalaga sa atin sa kabila ng mga pagsubok at hamon sa buhay. Sa bawat hakbang na ating tinatahak, ang kanyang mga kamay ay nakahanda upang magbigay ng tulong at aliw. Sa mga sandaling tayo'y nalulumbay, naguguluhan o nasasaktan, ang Salmo 23 ay nag-aanyaya sa atin na lumapit sa Kanya na may pusong puno ng pananampalataya at pag-asa. Sa ating pang-araw-araw na buhay, madalas tayong nahaharap sa mga sitwasyong puno ng takot at pangamba. May mga pagkakataon na ang mga pasakit at sakit, hindi lamang sa pisikal na anyo, kundi pati na rin sa ating kalooban, ay tila nagpapahirap sa atin. Ngunit sa Salmo 23, ipinapahayag ng Diyos ang kanyang pangako, "Hindi ako matatakot sa masamang bagay sapagkat ikaw ay kasama ko." Ang mga salitang ito ay nagbibigay sa atin ng lakas ng loob na harapin ang anuman, dahil alam natin na hindi tayo nag-iisa. Ang kanyang presensya ay nagdadala ng kapayapaan sa ating mga puso, at ang kanyang mga salita ay nagiging gabay sa ating mga desisyon. Ang pagpapagaling ay hindi lamang pisikal, ito rin ay espiritual. Sa ating mga panalangin, dapat tayong maging bukas sa pag-amin ng ating mga kahinaan at pangangailangan. Ang pag-amin sa ating mga suliranin at sakit ay isang mahalagang hakbang mapatungo sa tunay na pagpapagaling. Sa pagtawag natin sa Diyos, isinusuko natin ang ating mga pasanin at binubuksan ang ating puso sa Kanyang mga biyaya. Sa bawat pagkakataon na tayo'y lumuluha, naway maiparating natin sa Kanya ang ating mga takot at pagdududa, at sa Kanyang kamay, ito ay nagiging pagkakataon para sa Kanyang kapangyarihan na kumilos. Isang mahalagang aspeto ng Salmo 23 ay ang ideya ng mga lugar ng pastulan. Sa mga pagkakataong tayo'y nalulumbay o nawawala ng pag-asa, ang Diyos ay nag-aanyong isang mapayapang pastulan kung saan tayo ay makakapagpahinga. Dito, ang ating kaluluwa ay napapangalagaan at ang ating mga sugat ay nagagaling. Ang mga pastulan na ito ay maaaring kumatawan sa mga tao sa ating paligid na nagbibigay ng suporta at pagmamahal, mga komunidad na nag-aalaga at mga pagkakataon ng pagninilay-nilay na nagdadala sa atin sa mas malalim na pagkakaunawa ng ating sarili at ng ating relasyon sa Diyos. Sa ating mga panalangin para sa pagpapagaling, mahalaga ring isama ang pagkilala sa Kanyang mga gawa. Ang Salmo 23 ay nagtuturo sa atin na dapat tayong maging mapagpasalamat sa mga biyayang natamo, sa mga pagkakataon ng aliw at gabay na ibinibigay niya. Sa gitna ng ating mga pagsubok, ang pagkilala at pagpapahalaga sa mga biyayang ito ay nagbibigay sa atin ng lakas upang ipagpatuloy ang laban. Ang ating mga panalangin ay nagiging mas makapangyarihan kapag ito ay pinapanday ng pasasalamat at pananampalataya. Sa pagninilay sa Salmo 23, naway maipamalas natin ang ating pananampalataya, hindi lamang sa mga oras ng tagumpay, kundi lalo na sa mga sandali ng pagsubok. Ang ating pakikipag-ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin ay dapat maging isang tulay upang tayo ay makapagpatuloy sa paglalakbay. Sa ating paghingi ng pagpapagaling, huwag tayong kalimutang ipagdasal ang iba. Ang kapangyarihan ng panalangin ay lumalawak sa mga tao sa ating paligid. Sa pagtulong at pagdarasal para sa iba, tayo rin ay nagiging kasangkapan sa Kanyang mga layunin.
Sa bawat hakbang natin sa buhay, dalhin natin ang mensahe ng Salmo 23 sa ating mga puso. Ang ating pastor ay nariyan upang tayo'y ihandog ang kanyang pagmamahal, kapayapaan at pagpapagaling. Sa ating mga panalangin, naway maging makapangyarihan tayo sa pananampalataya, umaasa sa kanyang mga pangako at patuloy na nagtitiwala sa kanyang mga daan. Sa Diyos, ang bawat sakit at kasamaan ay may pag-asa ng pagpapagaling at paglaya. Sa Mateo 17:20, binigyang diin ni Jesus ang kahalagahan ng pananampalataya sa ating mga panalangin. Sinasabi niya na kahit ang kasing maliit ng butil ng mustasa na pananampalataya ay may kakayahang magdulot ng malalaking bagay. Ito ay naglalarawan ng kapangyarihan ng panalangin na pinapagana ng ating pagtitiwala at paniniwala sa Diyos. Sa mundong puno ng sakit, problema at kasamaan, ang ating pananampalataya ay nagiging ilaw na nagdadala sa atin patungo sa pag-asa at pagpapagaling. Sa ating mga buhay, madalas tayong nahaharap sa mga pagsubok na tila hindi natin kayang lampasan. Ang mga sakit, emosyonal na pasakit at mga hamon sa ating paligid ay nagdadala ng takot at pagdududa. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ang salita ng Diyos ay nagtuturo sa atin na sa pamamagitan ng pananampalataya, maaari tayong makatagpo ng kapangyarihan na nagmumula sa Kanya. Ito ang nagbibigay sa atin ng lakas na humarap sa mga pagsubok at makahanap ng kaginhawahan sa ating mga sakit. Madalas nating naririnig ang kasabihang, ang pananampalataya ay hindi madali, ngunit ito rin ay isang paalala na ang ating pananampalataya ay hindi nakabatay sa ating sariling kakayahan, kundi sa kakayahan ng Diyos. Sa Mateo 17:20, ang mensahe ay malinaw. Ang ating mga panalangin, kahit gaano pa man kaliit ang ating pananampalataya, ay may potensyal na magdulot ng makapangyarihang pagbabago. Ang lahat ng ito ay nakasalalay sa ating kakayahang maniwala at magtiwala sa Kanya. Sa mga pagkakataong tayo ay nagdarasal para sa pagpapagaling at pagkaligtas mula sa lahat ng kasamaan, mahalagang ihandog natin ang ating mga puso sa Diyos na may buong pagtitiwala. Ang ating mga panalangin ay hindi lamang mga salita. Sila ay mga pagkilos ng pananampalataya. Habang tayo ay nananalangin, dapat nating isaisip na ang Diyos ay nakikinig at Siya ay kumikilos sa ating mga buhay, maging sa mga pagkakataong hindi natin ito nakikita. Ang Salmo 91 ay nagbibigay ng napakagandang pangako ng proteksyon at kapayapaan. Ito ay isang paalala na sa kabila ng mga pagsubok at panganib, ang ating Diyos ay ating kanlungan at kalasag. Ang mga talatang ito ay nagtuturo sa atin na ang Diyos ay laging nandiyan upang tayo ay protektahan, kaya't dapat tayong lumapit sa Kanya na may tiwala. Sa ating mga panalangin, naway makilala natin ang Kanyang presensya at maranasan ang Kanyang kapayapaan na hindi maipaliwanag. Samantalang ang Salmo 23 ay nagbibigay ng imahe ng Diyos bilang ating pastol na nag-aalaga at nagbibigay ng gabay sa ating mga buhay. Siya ang nagdadala ng kapayapaan sa ating mga puso sa gitna ng kaguluhan. Ang ating mga panalangin ay dapat na puno ng pag-amin sa ating mga pangangailangan at ang paghingi ng Kanyang tulong ay nagdadala ng kaginhawahan at lakas sa ating mga puso. Sa mga oras ng sakit, takot at pag-aalala, ang pagsasalita sa ating pastol ay nagiging daan upang tayo ay makatagpo ng kaginhawahan at pag-asa. Kaya sa ating pagninilay, dapat tayong maging mapanuri sa ating mga puso at isipan. Ano ang mga bagay na nagiging hadlang sa ating pananampalataya? Paano tayo makakapagdasal ng may tiwala sa kabila ng mga pagsubok? Ang mga tanong na ito ay mahalaga sa ating espiritual na paglalakbay. Ang ating mga panalangin ay dapat na maging matatag,
umaasa sa kapangyarihan ng Diyos na nagbabago ng mga sitwasyon. Ngunit sa bawat panalangin, kailangan din nating maging handa na tanggapin ang kanyang kalooban. Ang ating mga kahilingan ay dapat na nakabalangkas sa kanyang plano. Sa pagdarasal natin para sa pagpapagaling at pagkaligtas mula sa kasamaan, naway magkaroon tayo ng pananampalataya na ang kanyang mga plano ay laging mas mataas at mas mabuti kaysa sa ating mga inaasahan. Sa susunod na bahagi, tayo ay mananalangin. Ang ating panalangin ay magiging pagkakataon upang ipahayag ang ating mga hinanakit, pangarap at pag-asa. Sa ating pagdarasal, sama-sama tayong humingi ng pagpapagaling at pag-alis mula sa lahat ng kasamaan na may pusong puno ng pananampalataya. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami ay lumalapit sa iyo sa oras na ito, puno ng pananampalataya at pag-asa. Ikaw ang aming kanlungan at lakas, at sa iyo kami ay nagtitiwala upang kami ay pagalingin at iligtas mula sa lahat ng uri ng kasamaan. Sa iyong kadakilaan, kami ay humihingi ng iyong pagkilos sa aming mga buhay, sa aming mga katawan at sa aming mga kaluluwa. O Panginoon, sa mga sandaling ito ng pagsubok at sakit, kami ay humihingi ng iyong liwanag upang magbigay ng gabay sa aming landas. Ipinapanalangin namin ang mga taong nahaharap sa karamdaman, mga sugatang puso at mga nalulumbay na kaluluwa. Ipinagdarasal namin ang mga nagdurusa sa sakit, naway madama nila ang iyong pag-ibig at pagkalinga sa kanilang mga puso. Sa bawat paghinga, idinudulog namin sa iyo ang kanilang mga pangangailangan at ang mga pagnanais para sa kagalingan. Minsan, ang mga pagsubok na ito ay nagiging sanhi ng takot at pagdududa. Ngunit sa iyong salita, kami ay natututo ng lakas. Naway ang iyong mapagpalang kamay ay dumapo sa bawat isa sa amin upang kami ay makahanap ng kapayapaan sa gitna ng unos. Kami ay naniniwala na sa iyong kapangyarihan, walang bagay ang hindi posible. Tulungan mo kaming mapanatili ang aming pananampalataya kahit sa mga panahong tila ang lahat ay nawawala. O Diyos, ipinapanalangin namin ang bawat tao na nagdadalamhati sa kanilang mga sugat. Sa mga pagkakataong sila ay nahihirapan, naway madama nila ang iyong yakap na nagbibigay ng lakas. Puno ng pag-asa, hinahanap namin ang iyong tulong upang makawala sa mga tanikala ng kasamaan at karamdaman. Naway ang iyong pagmamahal ay magdala ng kapanatagan at muling pagbangon sa mga nawawalan ng pag-asa. Ipinapanalangin din namin ang mga komunidad na naapektuhan ng kasakunaan. Sa mga pagkakataong kami ay naguguluhan, naway ang iyong liwanag ay magbigay liwanag sa aming mga isip. Tulungan mo kaming maging mga instrumento ng iyong kapayapaan at pag-ibig upang makapaghatid kami ng pag-asa at suporta sa mga nangangailangan. O Diyos, sa mga oras na kami ay bumabagsak, naway patuloy na iyong ipaalala sa amin ang iyong mga pangako. Hinihiling namin ang iyong patnubay sa mga doktor at mga tagapag-alaga, naway sila ay maging mga kasangkapan ng iyong kagalingan. Bigyan mo sila ng karunungan upang makita ang mga solusyon sa mga problema ng kalusugan. Sa mga oras ng kahirapan, kami ay lumalapit sa iyo, nangungusap ng mga salita ng pagsamba at pasasalamat. Ang aming mga puso ay puno ng pag-asa at kami ay nagtitiwala sa iyong plano sa amin. Sa mga pagkakataong kami ay naguguluhan, naway ang iyong presensya ang magsilbing ilaw sa aming mga landas. Pinagdadasal namin ang mga pook na dinaranas ang labis na paghihirap. Naway ang iyong pagmamahal at awa ay bumuhos sa mga lugar na ito. Ipinapanalangin namin ang mga tao na nagugutom at naghihirap, na makatagpo sila ng kagalakan at kaalaman na ikaw ay nariyan para sa kanila.
Sa mga oras ng kagipitan, kami ay umaasa sa iyong mga pangako na ang mga kirot at paghihirap na ito ay hindi mananatili. O Diyos, sa kabila ng lahat ng ito, kami ay nananatiling nagmamasid at nagdarasal. Ipinapanalangin namin ang mga naguguluhan, mga naliligaw ng landas at mga nag-aalinlangan. Naway ang iyong pagmamahal ay magdala sa kanila ng liwanag at direksyon. Gawin mo kaming tagapagsalita ng iyong katotohanan upang maipahayag namin ang iyong kabutihan sa iba. Sa mga sandaling ito, kami ay nagtitipon upang ipagdasal ang bawat isa. Naway ang bawat isa sa amin ay makaramdam ng kapayapaan at kaginhawahan sa ating mga puso. At naway ang aming mga pangarap at pag-asa ay mapuno ng iyong liwanag. Patuloy mo kaming bigyan ng lakas at tibay ng loob upang kami ay makaharap sa mga hamon ng buhay ng may tapang at pananampalataya. O Diyos na aming tagapaglikha, sa mga oras ng aming pagninilay, kami ay nagtitipon upang ipagdasal ang aming mga pamilya, mga kaibigan at lahat ng mga mahal sa buhay. Naway ang iyong pagmamahal at pagkalinga ay magbigay ng lakas sa kanila sa kanilang mga pinagdaraanan. Sa mga pagkakataong sila ay nahihirapan, naway madama nila ang iyong presensya na nagbibigay ng kapanatagan. Ipinapanalangin namin ang mga bata, mga matatanda at ang mga taong may espesyal na pangangailangan. Naway sila ay mapanatili sa iyong proteksyon at ang kanilang mga pangarap ay mapagtanto sa ilalim ng iyong mga balikat. O Diyos, kami ay humihingi ng iyong karunungan at pangunawa sa mga oras ng kaguluhan. Sa mga pagkakataong kami ay nahaharap sa mga desisyon at pagpili sa buhay, bigyan mo kami ng liwanag upang makita ang tamang landas. Ipinapanalangin namin ang bawat isa sa amin, naway ang aming mga puso ay mapuno ng pag-ibig at malasakit sa isa't isa. Sa kabila ng mga alalahanin, naway maging inspirasyon kami sa isa't isa upang makahanap ng pag-asa at aliw sa mga simpleng bagay sa buhay. O Diyos, sa bawat pagsubok na aming dinaranas, kami ay humihiling na maging matatag sa aming pananampalataya. Naway ang mga pagsubok na ito ay hindi maging hadlang sa aming paglago, kundi maging pagkakataon upang mas mapalalim ang aming relasyon sa iyo. Sa mga pagkakataong kami ay nababalot ng kadiliman, itaas mo ang aming mga mata sa liwanag ng iyong pag-ibig. Naway maging handa kaming tumanggap ng iyong mga biyaya at pagpapala at ipamahagi ito sa aming kapwa. Kami din ay nagdarasal para sa mga leader ng aming mga komunidad at bansa. Bigyan mo sila ng karunungan at tamang pag-iisip upang makagawa ng mga desisyon na nakabubuti para sa nakararami. Naway ang kanilang mga puso ay mapuno ng malasakit at pag-unawa sa mga pangangailangan ng mga taong kanilang pinaglilingkuran. Ipinapanalangin namin na sila ay maging mga tagapagsalita ng katarungan, kapayapaan at pagkakaisa sa gitna ng mga hidwaan. O Diyos, sa mga oras na kami ay nawawalan ng pag-asa, naway patuloy mong ipaalala sa amin ang mga pagkakataon na kami ay nakaranas ng iyong kabutihan. Tulungan mo kaming maging mga saksi ng iyong mga himala sa aming buhay. Sa mga sandaling kami ay naguguluhan, naway ang aming pananampalataya ay maging sandalan upang makahanap ng solusyon sa aming mga problema. Hayaan mo kaming magsikap na ipamalas ang iyong pagmamahal sa pamamagitan ng aming mga gawa at salita. Ipinapanalangin din namin ang mga tao na wala ng pag-asa sa kanilang buhay. Naway madala sila sa iyong mga tao na handang makinig at magbigay ng tulong. Sa mga pagkakataong sila ay nag-iisa, iparamdam mo sa kanila na hindi sila nag-iisa at ikaw ay laging nandyan upang yakapin sila sa kanilang mga pagsubok. Naway ang kanilang mga puso ay mapuno ng pag-asa at pagnanasa na muling bumangon at
muling subukang umunlad. O Diyos, sa aming pagwawakas ng panalangin na ito, kami ay bumabalik sa iyo, puno ng pasasalamat at papuri. Salamat sa iyong walang sawang pagmamahal at pagkalinga sa amin. Salamat sa mga biyayang natamo at sa mga pagsubok na naging sanhi ng aming paglago. Naway ang aming mga puso ay patuloy na maging handog sa iyong mga layunin at ang aming mga buhay ay maging gabay sa iba upang makilala kanila bilang kanilang Diyos at tagapagligtas. Sa pagtatapos ng panalangin na ito, aming dalangin na ang mga salitang ito ay umabot sa iyong harapan at magdala ng kasiyahan sa iyong puso. Naway patuloy mong ipagkaloob ang iyong mga biyaya sa aming lahat. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, kami ay nananalangin. Amen. Sa pagtatapos ng ating devotional na ito, tayo ay umabot sa isang mahalagang bahagi ng ating paglalakbay ng pananampalataya. Sa ating mga puso, dala natin ang mga mensahe ng pag-asa, pananampalataya at pagmamahal na ating pinagnilayan. Alam natin na ang bawat panalangin ay may kapangyarihan. Ang mga salita natin, kahit gaano ito kasimple, ay may kakayahang magdala ng liwanag sa ating madidilim na sandali. Ngayon, habang tayo ay nag-iisip sa mga aral na ating natutunan, naway maging gabay ito sa ating mga susunod na hakbang. Sa bawat pagsubok na dumarating sa atin, alalahanin natin na hindi tayo nag-iisa. Ang mga pagsubok ay bahagi ng ating paglalakbay, ngunit ang ating pananampalataya sa Diyos ay nagbibigay sa atin ng lakas upang malampasan ang mga ito. Sa mga sandaling tayo ay nahihirapan, ang mga salita ng Diyos ay nagiging kaaliwan na nagdadala sa atin ng kapayapaan. Huwag nating kalimutan na ang ating Panginoon ay laging nandiyan, handang makinig at umalalay sa atin. Tayo ay kanyang mga anak at sa kanya, tayo ay may matibay na kanlungan. Nais kong ipaalala sa inyo na ang ating mga panalangin ay hindi nasasayang. Sa bawat hibla ng ating mga panalangin, tayo ay nagtatanim ng mga binhing puno ng pag-asa. Kahit na sa mga pagkakataong hindi natin nakikita ang agarang sagot, ang ating pagtitiwala ay nagiging tulay para sa mga himalang darating. Ang bawat araw ay isang bagong pagkakataon upang muling yakapin ang ating pananampalataya at ipagpatuloy ang ating laban para sa kabutihan. Sa ating pagninilay, huwag kalimutan ang mga tao sa ating paligid. Maraming nangangailangan ng ating pagmamahal at suporta. Ang ating mga salita at gawa ay may kapangyarihang magbigay ng pag-asa sa iba. Maging ilaw tayo sa madilim na daan ng iba at ipakita natin sa kanila ang pagmamahal ng Diyos sa pamamagitan ng ating pagkilos. Ang simpleng ngiti, ang mga salita ng pag-encourage o ang isang simpleng pagkilos ng kabutihan ay maaaring gumawa ng malaking pagbabago sa buhay ng ibang tao. Habang tayo ay nagtatapos, naway dalhin natin ang mga aral na ito sa ating mga puso. Patuloy tayong manalangin, hindi lamang para sa ating sarili, kundi para sa lahat ng tao. Isipin natin ang mga taong may sakit, ang mga nawawalan ng pag-asa, at ang mga naguguluhan sa kanilang landas. Sa ating mga panalangin, samahan natin sila at ipagdasal ang kanilang kalayaan mula sa lahat ng anyo ng kasamaan at pasakit. Huwag nating kalimutan na ang ating Diyos ay Diyos ng mga himala. Sa Kanya walang bagay na imposibleng mangyari. Tayo ay hinihimok na lumapit sa Kanya ng may buong puso at tiwala. Sa bawat hakbang, sa bawat desisyon, at sa bawat panalangin, alalahanin natin ang Kanyang mga pangako. Ang Kanyang pag-ibig ay hindi nagmamaliw at ang Kanyang biyaya ay laging sapat. Naway maging inspirasyon ang ating devosyonal na ito hindi lamang sa ating mga sarili, kundi sa lahat ng ating makakasalamuha. Tayo ay magpatuloy sa paglalakbay na ito, tangan ang liwanag ng pananampalataya, at ipagpatuloy ang ating misyon na maging mga tagapagdala ng pag-asa. Sa ating pag-uwi, dalhin natin ang mga mensahe ng pagmamahal at kapayapaan.
Ipahayag natin ang ating mga natutunan at maging instrumento tayo ng kanyang kagalakan. Tayo ay magpatuloy sa paggawa ng kabutihan, sapagkat sa bawat maliit na hakbang, tayo ay nagdadala ng kanyang kaharian dito sa lupa. Magpatuloy tayo sa ating paglalakbay na may pag-asa at pananampalataya, at naway ang Diyos ang patuloy na maging sentro ng ating buhay.